Anong oras na ba? Makapag-unbox na nga. So welcome to my vlog. Hindi lang ang unboxing to, halo-halo na nandun. So habang nasa outdoor tayo, don't forget to like and subscribe. Panoorin yung unboxing ko. And welcome to Robust Page. Aaron! Yo! Wow! Joke lang. So nagbabalik ang inyong masugid na tig-unbox. Nakabili ako ng tempered glass. Kita ba? Ito ay para sa Note 30 and sa GT20. Okay, ito yung GT20, ito yung Note 30. Glass naman yan eh. Okay lang yan. And then ito, may malalaman ko na yan. Tsaka yan. Same seller. Yan, para hindi naman masayang yung shipping fee. Kasi free. Dindagan ko na ng ibang items para maganda. Yung kasamang tempered glass nga pala sa GT20 Pro, hindi ko sure kung 9H hardness siya kasi madali siya magasgas, so siguro kaya free para lang masabing may protection yung screen mo. Ginamit ko na rin kasi hindi ko alam kung anong klaseng glass protection yung meron sa GT20 Pro. Actually hindi ko pa na-check sa online kung ano ba talaga. By the way, sa GT20 Pro napansin ko sa ibang phone models parang upgraded yung battery from lithium ion, meron siyang lithium polymer na version na GT20. Nakita ko lang din to sa chat nung sa review dun sa seller nung sa Shopee nung bumili siya ng GT. Sinabi daw niya is parang kailangan niya nga ng polymer na version, pero ang binigay sa kanya is lithium. Yung sa akin lithium, pero kung isa-search naman yung difference ng dalawa, parang mas okay daw ang lithium kasi well used, mabilis mag-charge and maraming ipapak na power compare dun sa lit polymer na kaya daw sa maliliit na spaces. Pero try ko i-post dito yung nakita ko sa sa Gemini na AI ni Google. Parang lumalabas dun mas okay pa din yung lithium. So anyway, nagubos lang ako ng oras para mapanood nyo yung unwrapping if nandito pa siya. Proceed na tayo sa unboxing. Tara! So yun nga guys, start tayo dito. Ito ay para kay Junakis. Hindi pa nyo sabihin yung pangalan kasi secret pa muna. So yun siya, quick unboxing, very quick. Binili ko to, actually may ganito na ako, pero binili ko to sa ibang seller na yun. So let's see kung okay ba siya. By the way, ang kasama sa box is ito, yung stand and then yung rubber feet. Compare ko yan mamaya sa current na ginagamit ko. Not sure if nagawa ko na ng review yun, pero I think I do. By the way, yung sa review ng GT20, nagawan ko yun soon. Nasa akin po yung video, hindi ko pa na-finalize, so abang-abang lang. Tara, compare na natin ito sa first generation na binili ko. So yan, sensya na kayo madumi. Veterano na kasi, OG. Tanda naman yung mga dumi yan, sir. Sensya na kayo talaga. Real talk lang tayo. So ito yung ginagamit ko ng ilang buwan na rin. Kung makikita nyo, nag-rotate siya. And then ito is nagaganon. Both tawag dito, axis na itong movable parts niya. And ito may curve. Ito, solid na bilog. So yan, as in sa video. And ito, yung paa niya is nakadikit na. So, I think manually placed lang din kasi kita na naman ito, medyo out of place yung isa. Still, usable. Tapos, ginagamit ko siya with this. Para pag nagsa-charge ako, malagay siya dito. Hindi na-hinder yung cable dito. Pag pinatong ko din, hindi rin natitimbalan yung phone kasi nakabigat. So if meron kayong mga ibang items na pwede ilagay dyan para use as weight, pwede. So yun. Anyway, balik tayo dito. So ganyan din yung design niya. Actually parang may something dito. Ewan ko kung curve or ano. But malutong masyadong tunog niya. Naririnig niyo din. Galing silence means no. So yan, gawin na natin to matapos na din.
Ganun kulay, gray o purple. So, move tayo sa next. So, yung pangalan niya pala. Hindi ko pa ito sa inyo. See? Multifunctional desktop network holder. Ito, alam ko pang tablet. So, ito nga pala, no? Parehas na din sila ng instruction, carbon steel, dusting, mobile phone pad holder. So, yan. Leading China #1. Ooh, I know this is for the one na tablet version. So, mas malaki siya. Sadly, siya ay plastic. Ito lang ito, bakal. Okay. Mali yung pwesto na ito. Ganun. Ang bobo. Nain ako. So, ito, meron siyang, para matanggalin ito, ayun, sa ilalim. Okay. Yung medyo madumi, pero good ka rin. Again, from this part hanggang dito, and then ito, plastic siya. Ito, walang rubber grip. Not sure if kaya niya isolve yan. Feeling ko nandito yung rubber grip niya. Kaya may mga obvious cutouts naman. So, may place natin yan. Ito, makakapalan din to for sure. And ito, kung mapansin nyo itong part na to, alam ko nare-retract yung mga ganyan yung tsura. So, yes, tama ako. Nare-retract siya. Ganyan, ilalim, bakal, babaw, plastic. Nakalagay na natin itong nikanik dito. Ano ba ito? Okay, so dapat apat yung sa ilalim. Okay, let's see. Start tayo sa ilalim. Ito ay para kay Dwarfs dun sa kanyang Doji na tablet. Ako na dyan ang ginawa natin. Ano yung isang para kay Junax. Move tayo sa screen protector. So, di ko sure kung mapapakita ko sa inyo. I mean, try ko siguro yung pag nilagay ko na yung screen protector sa phone ni Junax. And yan, try ko din sa akin. So, ayan ulit yan. Ang laman lang naman niya ay ganhan. Okay. So, sa loob, meron ko doon na parang dry and wet stickers. Sa labas mismong foam is yung screen protector. Diba? Slim Armor 9D Pro Plus. Yeah. So, yan nalagay ko mamaya sa kanyang foam. Kaya tayo proceed sa Ninja. Hindi. Silipin na rin pala natin yung isa. Yung pang Note 30. May same drill. And then yung mga alcohol and swipes. And then ito yung screen protector. Nice. Dito na talaga. Alam mo ba sa akin bili ko nito kasi nagastos yung screen ng N30 ni anak. So, laki ng banga sa harap. So, ipit siguro sa bag. So, ngayon, wala tayong bago ilalagay. Oh, itong seryoso na. Back to makeup. Guys, tapos na tayo mag-unbox. Yung mga tempered glass, try kong videohan. Post ko na lang as shorts and then pag natapos ko siya, balik-balikan nyo na lang itong video na to, itatag ko siya para makita nyo. Most likely, dilitaw yun dito or dito, saan man dyan. Again, for G20 Pro, Infinix and Infinix Note 30 4G. So, nalagay ko yun para bilis lang naman yung maglagay. I mean, kahit kayo kaya nyo. Basta tatandaan nyo lang is walang masyadong alikabok and if pwede,
kung naka-aircon kayo or sarado yung mga bintana, saglit lang naman, patayin nyo muna yung hangin, make sure na walang alikabok yung paligid nyo, and malinis. Kung meron kayong microfiber cloth, I think meron ako nandito, wait lang, yeah, ito yung example ng microfiber cloth. Ganda niya kasi malakas siyang humigop ng alikabok, nakakatanggal ng mga smudge, and then isang pagpag mo lang, tanggal na yung dumi. Not necessarily yung mga oily parts or yung pinapera nyo is ma-oil, naiwan yun. But like I said, kung matanggal lang naman na alikabok and wala namang oil, pwede nyo siyang ulit-ulitin. Kung basa, tissue muna kayo or cotton swab. So yung sa stand, nabigay ko na dun sa kabila. So try ko na lang din na picturean or insert dito yung mga itsura ng items nung nakalagay na yung phone, lalo na doon sa tablet. Kain na naman, nasa sakto lang yung angle mo. Partida may jelly case pa yung tablet, so akala ko nung una hindi niya kakayanin, pero kinaya, goods naman. Basta tandaan yun, nasa positioning lang yun, kahit naman dun sa mga ginagamit ko ngayon. If talagang gusto nyo ng ganong angle and sa tingin nyo babagsak, lagay nyo na lang pabigat para hindi tumaob. Anything would work, any paperweight, tulad na saan yung glass na, by the way, collection pa namin ito ng ex ko nung I think 2010, 2014, around that year. Yung may mga Cancer, I think meron pa ako dito, Scorpio and Libra, ano lang, wait lang, yes, nag-unbox yun na nga. Ito yung made from glass, actually pang display ito, preferably paperweight. And ngayon, so since nakatambay lang siya, naalala ko siya, ginagamit ko siya pang sa phone holder para hindi tumaob, especially if nag-charge ako, nakalagay yung phone coolers, sandwich, hindi siya stable siya, hindi siya tataob. Ako pa ma-share ko sa inyo, actually yun lang. Dun sa tempered glass, ginamit ko na yung sa N30, as in kung sobrang stress, doon lang naman siya masisira. Pero kung compare ko yung tempered glass na ginagamit ko ngayon sa GT20 na free, ang dali niya magasgas. Parang wala pang 1 week, may noticeable scratches na siya. Galing doon sa phone cooler ka na si X01. Dapat hindi siya magagasgas, di ba? Meron specific na klase ng bakal na or material na makagas sa kanya kapag naka 9H. So yung free nakasama dito sa GT20 is hindi talaga siya certified na pang 9H kasi hindi nag-apply sa kanya yung specification ng 9H na hard disk. Alam ko pag 9H merong specific na item na makagasgas, like immune siya sa mga susi, bariya o singsing o kahit ano pa man yan, meron lang talagang specific na item or material na makagasgas sa kanya. Sabi nga ni anong pangalan ni yung Jerry Rig Everything, deeper grooves at level 6 and up until level 7 and visible scratches up until level 9. So yung level 9 is yata yung Sapphire, tapos yung sa level 6 pataas normal na Corning Gorilla Glass protection. So yun, ewan, tatry ko rin dito, hindi ko alam kung paano ko i-video, pero if ever makaya, gawin natin. So yun na nga, for now, ito muna. Watch out na lang kayo sa mga short vids nung paglalagay na tempered. Again, isingit ko dito yung pangalan ni seller, kano katagal, yung item, magkano yung discount na nakuha ko, para may idea kayo. And then yung link ni seller lagay ko sa description. Yun lang. Kung may tanong kayo, don't forget to like, share, and subscribe. Biglang dumami yung subscribers ko. Feeling ko dahil dun sa R50i, noise cancellation, and dun sa Select for Go. Goodbye yun guys, goodbye yun. Kasi legit, tonto ako sa mga binili ko. Actually, hanggang ngayon, ginagamit ko pa yung Select for Go pag nood ng batang kaya po. Tsaka ng mga sounds, nagsasounds ako dito. Tapos yung noise cancellation, sarap gamitin pag natutulog kasi solid. Talagang sarap ng tulog pag gamit ko yun. And pag nalabas ako, ginagamit ko rin. So, sa tatlong klaseng ambient, transparency, and normal mode, talagang solid. Kung gusto mo ng tahimik na biyahe, pwede, palong-palong. So, yun nga. Again, don't forget to like, share, and subscribe. Sa mga bagong subscribers, salamat. If may tanong kayo, please comment and share. Gusto nyo mag-share. Happy New Year. Bye.